Sa pagpapatuloy ng kwento, ang tatlong bishop ay galit na inanunsyo ang deklarasyon ng simbahan sa isang all-out war laban sa Wolfheart Kingdom. Si Bishop Min, sa kanyang matalinong paghuhusga, ay hinirang si Priest Nyla bilang diplomat, na ipinagkatiwala sa kanya ang isang mahalagang misyon kasama ang isang malalakas na grupo ng 10 mandirigma ng Judgment Army. Ang kanyang misyon ay upang siyasatin ang border town. Si Priest Nyla ay nagtataglay ng isang pambihirang presensya na pinahusay ng kanyang hindi pangkaraniwang kapansin-pansin na pares ng knackers. Sa kanyang pag-alis, hindi napigilan ni Bishop Heather ang magpakita ng isang pilyong ngiti, na banayad na nagpapahiwatig ng potensyal na interes ni Bishop Min kay Priest Nyla bilang kanyang kasintahan. Biglang humarap si Taylor kay Heather, nakikiusap ang mga mata nito sa kanya na seryosohin ang bagay na ito. Hindi natarante sa komento ni Heather, napakunot ang noo ni Min, abala sa pagmumuni-muni. Lumilipad ang kanyang isipan, kinukwestiyon ang katotohanan sa likod ng sinasabing koneksyon ng ika-4 na prinsipe sa mga witch. Kung isa sa alang-alang ang buhay at ugali ni Roland, tila kapani-paniwalang naaliw siya sa paniniwala na siya ay sumuko sa hindi kayang labanan na mapang-akit na kagandahan ng mga witch. O maaaring ang mga witch ay nag-cast ng kanilang spell sa kanya, at siya ay nag-iba at hindi inaasahang maging puppet nila. Pero sa pagdaan ng ilang araw, ang bulong-bulungan ng pagre-recruit ni Roland ng mga witch ay nagdulot ng direktang banta sa banal na awtoridad ng simbahan. Ang misyon na ipinadala ni Roland kay Theo ay natapos na. Maraming lungsod ang binisita ni Theo, sa paghahanap ng black market at mga underground gang. Ipinakalat niya ang mensahe ng recruitment sa mga naninirahan sa madilim na eskinita sa bawat lungsod. Habang naglalakad siya pabalik sa hotel, nakaramdam siya ng nakakabagabag na kapaligiran. Napagtanto niyang sinusundan siya, bagamat maingat ang sumusubaybay, napansin ni Theo ang kanilang presensya. Kinuha niya ang punyal sa kanyang baywang at lumiko sa malapit na eskinita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang humahabol ay biglang nag-transform sa isang maliit na usok, at nawala sa kanyang paningin. Ito ay isang witch, nagulat siya, at siya'y mapapasigaw. Pero bago pa man siya makapagsalita, nakatanggap siya ng isang hampas na suntok sa batok niya. At bigla, naramdaman niyang umiikot ang lahat, at bumagsak siya sa lupa, at nanghihina. Nang magkamalay si Theo, nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang batok. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at sinubukang gumalaw, napagtanto niya na ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakagapos sa kanyang likuran at ang kanyang mga binti ay nakabuka lamang, na nakatali ang mga ito sa dalawang upuan. Sinipa ng babaeng pink ang buhok ang upuan, at itinutok ang espada sa lalamunan ni Theo. Nakataas ang isang binti sa harap ni Theo, hindi sigurado kung tinitingnan niya ang kanyang damit na panloob o ang espada. Hinihiling ng babae na malaman kung bakit siya naghahanap ng mga witch. Naalala ni Theo ang mga salita ng prinsipe, pinayuhan siya na sabihin na may kaugnayan siya sa Witch Association kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon. Nang ang espada na ilang milimetro lang ang layo sa kanyang noo, hindi nagdalawang isip si Theo na sabihin na siya ay mula sa Witch Association. Ito'y walang kwenta, sambit ng kulay pink na buhok na babae. Lumapit ang isang babaeng nakaitim na may dalang malaking espada sa likod, halatang hindi makapaniwala sa sinabi ni Theo. Si Theo, sa pinipigilang boses na gustong sumigaw ngunit hindi nanggahas na gawin, mabilis na ipinaliwanag niya na nagsasabi siya ng totoo. Ang mga miyembro ng Witch Association ay naninirahan sa border town, at lahat sila ay ligtas. Naglakbay siya para ipakalat ang impormasyon para mas marami pang kasamahang witches ang makakita sa kanila. Binanggit pa ni Theo ang pangalan ng mentor niya na sina Wendy at Scroll. Matapos marinig, ay natahimik sandali ang babae. Lumambot na ang ugali niya kumpara kanina. Inutusan niya ang dalawang witch na umalis sila ngayong gabi sakay ng bangka kasama ang iba pang mga witch, at sinabihan ng isa sa mga babae na ihatid ang mensahe kay Tilly na makikipagkita siya sa kanya mamaya. Si Lightning ay lumipad sa kalangitan sa itaas ng Enchanted Forest. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang malaking pakikipagsapalaran, hinahanap ang gumuhong kastilyo nung 450 taon na ang nakakaraan sa loob ng kagubatan. Kalahating buwan na ang nakalipas, nang mabalitaan niya ang tungkol sa misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Roland, agad na tinanggap ni Lightning ng walang pag-aalinlangan.
Alam niyang tama ang kanyang kamahalan, na ang kastilyo pagkatapos ng higit sa 400 taon, ay maguguho at labis na matatakpan ng mga halaman at unti-unting magiging isang tumpok ng alikabok. Gayunpaman, gusto pa rin niyang hanapin ang lugar na ito at kumpirmahin ang lokasyon ng hexagram. Kasunod ng paraan ng paglikha ng nautical chart, gumuhit si Lightning ng grid na may pantay na distansya sa isang parisukat na parchment. Pagkatapos, batay sa distansya na kanyang nilipad sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon, halos binibigyan niya ng check ang mga paligid na dapat punan sa bawat grid. Kapag napuno ang grid, nangangahulugan ito na ang lugar na lubusan niyang hinahanap. Ang papalapit na bilis ng mga ulap ng ulan sa likod niya ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Lightning. Bahagyang naririnig ng dalaga ang kulog na dumadagandong sa loob ng mga itim na ulap. Bumaba siya sa altitude at mabilis na dumiretso patungo sa kagubatan sa ibaba. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla niyang nakita ang isang maliit na bahagi ng isang white stone tower sa gitna ng mga sanga. Ang tuktok ng tore ay ganap na naputol, na naging dahilan upang ito ay maitago ng mga nakapaligid na puno at mahirap makita sa kalangitan. Kung hindi dahil sa pag-iwas sa maulan na ulap, malamang na hindi niya makikita ito. Inikat niya ng isang beses ang stone tower ngunit wala siyang nakitang kakaiba, kaya nagpa siyang lumapit at mag-imbestiga. Sa pag-iisip, dapat niyang itala ang lokasyon ng stone tower at pagkatapos ay bumalik sa border town. Ang iba't ibang mga adventurous na kwento sa kanyang isipan ay nagpaalala sa kanya na hindi isang matalinong pagpili ang makipagsapalaran ng mag-isa sa isang natutulog na pagkawasak at nakaidlip na kastilyo ng ilang daan-daang taon. Kahit na ang mga nakakalaso na gas na nakulong sa ilalim ng lupa ay maaaring kumitil sa kanyang buhay. Gayunman, sinabi niya sa sarili, hindi komportable ang paglipad sa ulan, kaya maghahanap muna siya ng kanlungan sa tore para pahupain muna ang ulan at silipin muna ang nasa loob. Kung makakatuklas siya ng isang dungeon sa loob nito, talagang hindi siya papasok ng mag-isa. Matapos isaalang-alang ang kanyang mga desisyon, si Lightning ay hindi na napigilan ang kanyang labis na pagkamausisa at lumapit sa entrance sa makakapal na mga baging. Pumunot siya ng maliit na kutsilyo sa kanyang baywang, gumawa ng maliit na butas para madaanan niya at gumapang sa loob. Matagal nang naagnas ang kahoy na pinto, na nagpapahintulot sa kanyang maayos na pagpasok sa tore. Bigla siyang nakarinig ng mahinang sigaw na may halong tunog ng ulan, na halos hindi niya ito marinig ng mabuti. Ang tunog na ito ay agad na nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan, at ang batang babae ay balisang pinagmasdan ang kanyang paligid. Sa sandaling iyon, muling umalangaw-ngaw ang sigaw, sa pagkakataong ito ay tila nagmumula sa likod ng kahoy na pinto sa likuran niya. Hindi maiwasan ni Lightning ang manginig. Sa pagkakataong ito, tila mas malinaw ang boses, at napag-alaman niya na ito ay boses ng babae. Nanggaling ang boses sa likod ng kahoy na pinto, at parang humihingi ng tulong. Kinakabahang napalunok si Lightning at maingat na inilagay ang kanyang kamay sa pinto, marahang itinulak ito. Ang mamasa-masa at madulas na kahoy na pinto ay tumagilid pa atras, na bumagsak sa lupa sa isang mapurol na kalabog. Isang matangkad na katawan ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Pakiramdam ni Lightning ay nanigas ang buong katawan niya habang ang wangis nito ay kahawig ng demonyong inilalarawan sa painting ni Saroya. Sa madilim na liwanag, tila nakatitig sa kanya ang demonyo, bahagyang nakasandal ang matipuno nitong katawan. Sa tatlong daliri nitong kamay, may hawak itong palakol na may madilim na pulang mantsa na nakalagay sa dulo nito. Sa isang iglap, naipakita sa kanyang isipan ang mga graphic na larawan ng mga brutal na demonyong ito na pinagpapatay ang kanyang mga kapatid na babae mula sa Witch Association. Napasigaw si Lightning sa sobrang takot. Pagkatapos ng paglilibot sa steam engine, bumalik sina Roland at Margaret sa opisina ng kastilyo upang ipagpatuloy ang pagtalakay sa mga detalye ng kanilang kasunduan sa kalakalan. Si Margaret ay labis na mahilig sa steam engine at gustong bumili ng 10 nito sa kanila para sa 5,000 gold royals. Nagulat si Roland dahil ayaw niyang magbenta, ngunit medyo malaki ang offer ni Margaret. Si Margaret ay nagsuot ng God Punishment Necklace, at hindi nagamit ni Nightingale ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ng mga kasinungalingan sa kanya. Mahusay na nag-usap ang dalawang panig, at umaasa rin si Roland na makapagbibigay si Margaret ng bakal, tanso, tingga, at iba pang mineral. Pumayag si Margaret sa kahilingan.
Biglang nagbago ang kanyang mukha, at tumingin siya sa likod ni Roland na may pagtataka. Saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay walang malay na ibinaling ang kanyang ulo. Doon ay nakita niya si Lightning, basang-basa, nakakapit sa bintana, nakahawak ang mga kamay sa salamin. Napuno ng gulat ang kanyang mukha, at ang maputlang hibla ng basang buhok ay damaykit sa kanyang noo. Ang bawat pagpatak sa kanyang katawan ay parang naligo siya sa tubig. Mabilis na tumayo si Roland at binuksan ang bintana. Pagkatapos ay lumipad si Lightning sa silid, tumungo siya sa mga bisig ni Roland. Ang kanyang gulat na ekspresyon ay agad nawala, at ang kanyang katawan ay nanlambot habang siya ay nahimatay. Ibinaling ni Roland ang kanyang ulo at sumigaw kay Carter. "Dali, tawagan mo si Noah," mapilit niyang sinabi. Tinakpan ni Margaret ang kanyang bibig at maingat na nilapitan ang prinsipe, sinusuri ang dalaga sa kanyang mga bisig. Nadurog ang puso ni Roland. Hindi ito maaari, paanong nakalimutan ko ang tungkol kay Lightning? Malakas siyang sumigaw patungo sa pinto. "Shane!" Pumasok ang guard sa opisina bilang tugon. Inutusan ni Roland si Shane na ihatid si Margaret sa sala sa unang palapag para sa supervision. "Ano? Hindi ka mahalan, pakiusap," gulat na sabi nito, ngunit pinigilan siya ni Shane at lumabas sila ng opisina. Sabik na naghihintay si Roland sa labas ng pinto habang inaalagaan ni Wendy, Leaf, at Noah ang walang malay na si Lightning. Sa tabi ng kama, umupo si Wendy sa ulo ng kama, dahan daw ang sinusuklay ang bahagyang basang buhok ng dalaga. Ang dating maputlang mukha ni Lightning ay mayroon na ngayong kulay rosas na kulay. Biglang nagmulat ng mata si Lightning at napaupo. Lumakad si Roland sa tabi ng kama at nag-aalalang nagtanong kung ano ang nangyari. "Nahanap ko ang dating kastilyo," mahinang ungol niya, ngunit may demonyo sa loob. Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng lahat. Bahagyang sumingit si Scroll kay Roland at nag-aalalang nagtanong kung pinasok niya ito. Umiling si Lightning at ikinwento ang mga pangyayari. Nasiraan siya ng loob dahil may narinig siyang humihingi ng tulong, ngunit ang demonyong nagbabantay sa basement ay masyadong nakakatakot, kaya pinili na lang niyang tumakas. Iniisip niya kung matatawag pa ba siyang explorer sa ganung bagay na nangyari. Pinagaan ni Roland ang kanyang kalooban, sinabing tama lang ang desisyon ni Lightning. Ang mga mahuhusay na adventurer at explorer ay marunong mag-assess ng sitwasyon at hindi nila sinasadyang ilagay ang kanilang sarili sa panganib. Nagsimulang suriin ng lahat kung sino ang maaaring tumatawag ng tulong doon at kung paano mapupuntahan ito. Nag-interrupt si Roland, sinabing malalaman lamang nila sa pamamagitan ng pagpunta para makita nila mismo. Sa anumang kaso, sapat na ang katotohanang nakabalik si Lightning ng ligtas. Sa labas ng bintana, humupa na ang tunog ng ulan, at ang mga ulap ay may bahid ng mapupulang kulay ng papalubog na ang araw. Itinulak ni Roland ang pinto sa ground floor guest room kung saan naglalakad si Margaret sa harap ng fireplace, mukhang hindi mapakali. Ang gwardya na si Shane, na nakatayo sa tabi, ay sumaludo at umalis nang makita ang prinsipe, habang si Margaret ay nagmamadaling lumapit sa kanya, bal-isang nagtanong, "Kamahalan, kumusta si Lightning?" Nagulat si Roland, nakikita ang iba't ibang posibleng reaksyon mula kay Margaret mula sa kalmado hanggang sa nagagalit at hanggang sa kawalang interes, ngunit hindi niya inaasahan na ang unang tanong niya ay ganito. Humingi ng paumanhin si Roland sa kanyang naunang pagkakasala at ipinaliwanag kung bakit niya hiniling sa kanya na tanggalin ang God Punishment Necklace. Nagpahayag ng pag-unawa si Margaret at umupo sa tapat ni Roland. Pagkatapos ay binanggit niya na si Lightning ay isa palang witch, at tila nasa sabik tungkol dito. Tumayo si Margaret at hinampas ang mesa, sinabing siya talaga ang anak ni Lord Thunder. Pagkatapos niyang kumalma, tiniyak niya kay Roland na hindi niya isusumbong si Lightning at bumantong hininga bago ipaliwanag ang relasyon nila ni Lightning. Si Margaret, sa edad na 18, ay sumali sa exploration team ni Thunder at nakilala si Thunder at ang kanyang asawa noong panahong iyon. Natuklasan ni Thunder ang ilang isla at lupain, at iginuhit niya ang mga mapa ng mga ito. Ipinanganak si Lightning sa barko, ngunit sa kasamaang palad, ilang sandali matapos maipanganak si Lightning, namatay si Lady Thunder dahil sa sepsis. Bilang nag-iisang babaeng tripulante sa fleet, ginampanan ni Margaret ang papel bilang tagapag-alaga ni Lightning, nagpapakain sa kanya, nakikipaglaro sa kanya, at nag-aalaga sa kanya.
Sa paglipas ng mga araw, lumaki na si Lightning, natapos na ang paglalakbay, at nagpasya ang pamilya ni Margaret na manirahan at lumipat sa Grey Castle para sa kanilang negosyo. Pagkalipas ng ilang taon, narinig ni Margaret ang balita na ang grupo ni Lady Thunder ay namatay sa dagat sa isang bagyo na walang nakaligtas. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Margaret. Habang nakikinig si Roland sa kwento ni Margaret, napagtanto niya na tila wala itong kinikimkim na puot sa mga witch. Binanggit ni Margaret na ang mga witch ay maganda at may mga mahiwagang kakayahan, na ginagawa silang pinakamas magandang waifu. Gayunpaman, dahil sa mga panganib na hatid ng kabiserang lungsod, hindi siya makapagbigay ng tirahan para sa mga witch. Nang marinig ito, nakita ni Roland ang isang malapit at mabuting espiritu kay Margaret. Ipinahayag din ni Margaret ang kanyang pag-uusisa kung si Roland ay may iba pang mga witch na kasama at nagpahayag ng kanyang interes na makilala sila. Mukhang nabighani si Margaret sa mga witch at may positibong saloobin sa kanila, at hiniling na makilala silang lahat. Si Theo ay nakatayo sa isang maliit na burol at malabong nakikita ang outline ng border town. Umikot siya sa burol at mabilis na natagpuan ang kanyang hinahanap, isang flagpole na may pulang tela na nakasabit dito. Mula sa maalikabok na lupa malapit sa flagpole, pinalitan niya ng maayos na nakatiklop na kulay asul na tela ang pulang bandila, at umupo sa malapit na lugar. Inabot ni Ash ang kanyang kamay para humingi ng pagkain. Pinuksan ni Theo ang kanyang backpack, kumuha ng isang piraso ng tuyong karne. Pinunit ang kalahati nito para sa kanyang sarili, at ibinigay ang natira kay Ash. Nang makitang ngumunguya ang witch at may umaalog, napabuntong hininga si Theo. Bagamat sa wakas ay alam na niya ang pangalan nito, bukod sa isang malaking espada, si Ash ay walang kahit isang tansong baryang dala. Sa kabila ng pagiging walang pera, naglakas loob siyang sumama kay Theo sa paglalakbay patungo sa border town. Pinayaran ni Theo ang lahat ng tirahan at pagkain sa daan. Ang mga silid ay dapat na naka-top-notch single bedroom, at ang pagkain ay kailangang maayos, kahit na ang mga portable na pagkain tulad ng mga tuyong rasyon ay kailangan munang i-test ni Theo. Nagbanta si Ash na kung hindi witch ang ibang naninirahan doon, ito na ang libingan ni Theo. Napalunok ng may umaalog, biglang nabanggit ni Ash na nakasakay na ang mga kasama niya sa barko papuntang fjord. Alam ni Theo ang tungkol sa fjord, at ito ay isang lubhang malupit na isla. Sinabi ni Ash na nagtayo daw sila ng Witches Sanctuary doon. Nang marinig ni Theo ang pangalan ng kanilang pinuno, napailing siya. Ito ay si Tilly Wimbledon, ang ikalimang prinsesa ng Grey Castle. Sa pagkakataong iyon, biglang tumayo si Ash at tumingin sa direksyon ng maliit na kalsada. Sinundan ng tingin ni Theo, at unti-unting lumitaw sa dilim ang mga wangis ng isang grupo ng mga tao. Ang nangungunang witch ay walang iba kundi ang personal na bantay ng prinsipe, si Nightingale. Sa pagpasok ng grupo sa border town, may napansin si Ash na kakaiba. Ang mga miyembro ng Witch Association ay may hawak na mga torch, matapang na naglalakad sa mga kalye. Kahit gabi na, hindi nabalot ng katahimikan ang bayan. Ang mga madilim na ilaw ay kumikislap sa mga bintanang papel ng maraming kabahayan, at kung pakikinggan ng mabuti, maririnig ang malayong tunog ng mga bata na nagbabasa ng malakas. Ang mga kandila, bagamat hindi masyadong mahal, ay hindi dapat gamitin ng basta-basta dahil sa limitadong ipon ng mga karaniwang tao. Isang hindi kapani-paniwalang tanawin na makita ang napakaraming kabahayan sa bayan na nagsisindi ng kandila sa gabi, kasabay ng tunog ng bawat salitang binabasa ng malakas. Hindi kaya tinuturuan nila ang mga bata kung paano basahin ang mga salita. Habang naglalakad sa bawat eskinita ng kalye, ang grupo ay palapit na sa lugar ng kastilyo. Nakikita na ni Ash ang madilim na pader at ang mga bantay na nakatayong nagbabantay sa gabi. Hindi niya naiwasang mapabagal ang kanyang lakad, naaalala ang sinabi sa kanya ng mga witch tungkol sa kontrata nila sa trabaho sa kanilang kamahalan, at kung paano ang lugar na ito ay kanila ng tahanan. Sa pagdaan nila sa pintuan ng kastilyo, naging maliwanag sa kanya na ang mga gwardya ay nakasanayan na ang presensya ng mga witch, na nagpapalitan sila ng pagbati sa isa't isa. Sa loob ng Grand Hall, mas marami pang witch ang nasaksihan ni Ash. Tila kanina pa nila hinihintay ang kanilang pagdating habang sila ay nagpapalakpakan nang makita sila. Lumipat ng ilang hakbang si Nightingale, naghahanda na magbigay ng maikling pagpapakilala sa kanya,
nang biglang may isang witch ang sumugod sa kanya. Napansin ni Ash ang kanyang paggalaw ngunit hindi siya gumawa ng anumang pagdepensa. Ramdam niya ang sorpresa at saya sa mga kilos nito, at walang puot. At maya-maya pa, isang mainit na katawan ang tumalon para yakapin siya. Sa second floor bedroom, si Ash at Wendy na lang ang natira. Hindi inaasahan ni Ash na makikita niya ang kasama niya mula sa monasteryo dito. Ang pagtawag kay Wendy na bilang kasamahan ay medyo kakaiba. Kung hindi dahil sa nakamamatay na gabing iyon, hinding-hindi magkukross ang landas ni Ash kay Wendy. Sa katunayan, hindi niya napansin ang nakatagong silid doon sa ilalim ng lupa at ang kapaspalad na si Wendy na sa pilitang dinala doon, at hindi niya inaasahan na ma-awake din ni Wendy ang pagiging witch. Sinabi ni Ash kay Wendy kung paano niya pinatay ang humahabol na mga sundalo at enforcer sa kanya nung gabing iyon, hanggang sa dumating ang God Punishment Army. Ang God Punishment Army ay ang mga piling mandirigma ng simbahan, partikular na sinanay upang labanan ang mga pambihirang lakas ng mga witch na tulad niya. Ang peklat sa mata ni Ash ay isang patunay sa pakikipaglaban sa kanila, na may angking bilis, lakas, at may kakayahang hindi makaramdam ng sakit. Sila ay pinalakas upang lipulin sila, habang sinusubukan ni Wendy na ipag-an ang kalooban ni Ash, na sinasabing maaari siyang manatili dito at mamuhay ng normal kasama ang lahat ng iba pang mga kapatid na babae. Binanggit niya kung gaano kabait ang ika-4 na prinsipe sa kanila. Dinurog ni Ash ang tasa sa kanyang kamay, pero hindi siya nasugatan sa mga matutulis na piraso ng mga bubog. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Wendy, at tinanong ang bawat salita ng may galit, "Ikaw ay kinuha ni Roland Wimbledon, tama ba?" Nang marinig ang tugon ni Wendy, hinawakan ni Ash ang kamay niya at tumungo sa pinto. Sa kanyang mga alaala, si Roland ay napaka-disgusted. Kinagat niya ang kanyang mga labi, at nais niyang hatiin si Roland sa mga piraso. Hiniling ni Wendy kay Ash na pakawalan siya, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Ash, na nagsasabing, "Hindi ako magsasalita sa iba pang mga kapatid na babae, pero hindi ako aalis sa border town." Bago makipagkita kay Ash, nakatanggap na si Roland ng detalyadong ulat mula kay Theo. Hindi niya inaasahan na ang matagal nang nawawala na si Tilly Wimbledon ay naging pinuno ng isa pang organisasyon ng mga witch, at nagawa pa niyang padamihin ang maraming bilang ng mga witch sa loob ng Grey Castle Kingdom bago pa siya. Ang hindi niya kayang tiisin ay ang katotohanan na ngayon ay nakatutok na ang paningin niya sa kaharian. Sa impormasyon ni Nightingale, ang witch na nasa harapan ay may pambihirang lakas. Ang kanyang mga kakayahan ay malamang na nahilig sa isang uri na nakapokus sa labanan. Alam ni Roland na anumang hindi pangkaraniwang bagay ay nararapat na ingatan sa pagtrato. Sa makatuwid, nang tanggapin niya si Ash sa kanyang opisina, sa hindi nakikitang si Nightingale, si Anna ay nakatayo sa kanyang tabi. Sa harap ng mesa, mayroong hindi kapani-paniwalang itim na apoy na bumubuo ng hindi nahahalata sa pader, na handang hatiin siya sa mga piraso sakaling maglakas loob siyang umatake. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Roland at Ash. Sinabi ni Roland na ang mga witch sa border town ay kusang nanatili dito at ito ang kanilang pinakamagandang destinasyon. Naniniwala siya na ang isla ng fjord ay lubhang mapanganib sa patuloy na mga bagyo at tsunami, at hindi pa binanggit ni Roland ang mga panganib na paglalakbay pa sa dagat. Sa kanyang opinyon, ito ay hindi angkop upang tirhan. Gayunpaman, natitiyak ni Ash na dadalhin sila ni Tilly sa fjord, kung saan maaari silang maging ligtas mula sa panghihimasok ng simbahan at lilikha sila ng kanilang sariling tahanan. Naniniwala siya na ang pagpapakalat ng impormasyon ni Roland upang mag-recruit ng mga witch, ay mag-aanyaya lamang ng gulo sa iba pang mga witch. Sa pagkarinig niya sa mga impormasyon tungkol sa God Punishment Army kay Wendy, alam ni Roland na ang paghikayat kay Ash sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan ay magiging mas epektibo kaysa sa mga salita lamang. Siyempre, maaari niyang piliing baliwalain si Ash lamang, ngunit nangangahulugan iyon ng pagsuko niya sa anumang pagkakataong manalo sa mga witch na nasa ilalim ng pamumuno ni Tilly Wimbledon. Sa kabila ng manipis na pag-asa, gusto pa rin niya itong subukan. Ilang miyembro ng God Punishment Soldiers ang kaya mong i-manage ng sabay-sabay? Tanong ni Roland. Medyo naguguluhan ang ekspresyon ni Ash, ngunit sa huli ay itinaas niya ang 3 daliri at sinabing kakayanin niya ang 3 sa mga ito.
Umupo ng matuwid si Roland at sinabihan si Ash, gawin natin itong mas kawili-wili kung gayon. Sandaling natigilan si Ash, at sa unang pagkakataon, ibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang nagyayelong mukha. Iminungkahi ni Roland ang isang patas na one-on-one na tunggalian. Tiningnan siya ni Ash at sinabing, nawawala ka ba sa sarili mo? Nagpasya si Roland na ipagkatiwala ang marangal na gawaing ito kay Carter. Ang kompetisyon ay naka-schedule para sa 1 linggo, at inimbitahan ni Roland si Ash na malayang tuklasin ang border town sa mga araw na iyon, sana, mabago niya ang kanyang pagtatanggi. Habang siya ay tumalikod para maglakad patungo sa pinto, biglang tinawag siya ni Roland, teka, nakita na ba kita dati noon? Bagamat sigurado siyang hindi pa niya nakita ang mukha na iyon, may kakaibang pamilyar na pakiramdam na nagmumula sa kanya. Saglit na naalala ni Roland, at ang pagiging pamilyar niya ay tila nagmula sa loob ng Royal Palace. Kung hindi lang ako pinigilan ni Tilly, isang kamay na lamang ang naiwan sa'yo mula sa palasyo, pagkakasabi ni Ash. Nang sumara ang pinto ng opisina, si Nightingale at Anna ay sabay na tumingin kay Roland. Nagtanong si Nightingale, nahawakan mo rin ba ang kanyang puwitan? Namula si Roland, ano ang ibig mong sabihin? Pinutol ni Anna ang kanilang pag-uusap at tinanong si Roland kung tiwala siya na matatalo ni Carter ang pambihirang witch na iyon. May buong kumpiyansa si Roland dahil mayroon siyang lihim na sandata, matagal na niyang iniisip ang disenyo ng isang unli-fire gun. Ang mga round bullets at ang mga gunpowder ay napakaluma na, at inaasahan niyang makakalikha siya ng baril na may unli-firearm na rapid-fire bullets.